Back to our garden mga do. Ito na tayo no. So, nakita niyo naman isang araw na nagbunot tayo ng damo. Ito na tayo no. So, this time, medyo malago na yung ating kale no. Pag ganyan nakalago yung kale nyo, lagay nyo na sa lupa para masaya. But anyway, this is the time na makikita nyo. Ito na siya oh. Akala mo na ang ganda, 'di ba oh? Actually, ano to? Tangerine. Ito po yung ano niya, sanga niya na nabali siya, pinabayaan ko lang siya. Bala ko sana pag nabaling ganito, lagyan mo na ng ano dito, ng lupa-lupa para magina siyang mag-ugat siya para ma-crop natin, no. So ang gawin ko muna ay pabungahin muna natin 'to kasi yang nalaglag niya, kung sino pa yung nabali, siya yung saksakan ng dami ng bulaklak. So ito yung ika-crop natin next time kapag nagano na tayo, nagpabunga na tayo. Ito na siya no, yung ating tangerine. But anyway, hindi lang yan ang ating mga citrus tree. Ang citrus tree po ay sumasabay sa pagsibol ng ating fig tree. Sila yung mga kasabayan yan. Pag namumulaklak na yung citrus tree nyo, actually, this is end of the March, makikita nyo rin yung fig tree. Ganito na siya, nagbubunga na siya. Nagsisibol na pala. Pag ganito nagsisibol, para mas malaki yung bunga niya, tanggalin nyo muna to, yung mga extra stem. Yan. Kasi bakit kamo? Kailangan mo tanggalin yung extra stem para mag-concentrate yung fig tree mo sa pagbubunga. Katulad nito, ang dami nitong uusbong dito, no? Tanggalin natin yung mga extra stem niya, yan. Ilagay na lang natin yan sa compost natin, yan. Katulad dito. Hindi na natin kailangan yan. Yan, tanggalin natin to mga to. Kasi para isang stem lang yung, isang stem lang yung magbubunga, yan. Ganito rin ho dito, no? Kasi pagdating ng summer, pag umiinit na yan, ilagay mo na yan sa lupa. Pagdating ng summer, iinit na to. Ang mangyayari dito is lalago lang ng lalago, dadami yung dahon niya, yung bunga mo ang liliit. So mas maganda is bawasan mo yung pagdami ng stem niya. At the same time ho, pag siksik na masyado yung stem niya, anong nangyayari dito, nagkakaroon siya ng sakit, nagkakaroon ng mga fungus, yung mga puti-puti na ang tawag dito, insekto. So kailangan tanggalin mo yung iba niyang stem para magkaroon siya ng airflow. Katulad nito, medyo siksik to mga do, siksik yan. Kahit isang stem lang, okay na yan. Tapos yung pinag-cut mo, yan, sa lupa na. Taba na rin yan sa lupa kasi kahit ano namang gawin mo, hindi mo naman mauubos din yung dami ng fig fruit mo. Maliban na lang kung ibebenta mo yung fig fruit mo. Mura lang ho ang fig fruit dito. Maliban lang kung nagfa-farm ka. Kung hindi ka naman nagfa-farm, okay na yan. Magbawas ka ng tumusibol ng iyong fig tree katulad nito, no. Tanggalin natin yung mga extra na ganyan kasi magiging sagabal lang din yan sa paglago ng fig tree mo. Ayan siya, tanggalin na natin to, ayan. So ito lang ho yung technique ko, no, kapag winter ay pag springtime, habang nagtatanggal ka ng damo, magbawas ka rin. It's the same thing with this one. This is ano po ito yung puno ng pomegranate. Tulad niyan, pag naglagay ka pa dito sa ilalim, ang tendency niyan, magdadahon yan. Yan, tatanggalin natin yung mga extra dahon niya dito. Yan, yung mga sumisibol. Kasi tagsibol nga yan, yung mga extra sibol niya, tanggalin niyo na ho yan. Para dito tayo magpabunga sa taas niya. Yan. Dito tayo sa bandang to kasi medyo madilim doon. Ayan ho yung ating pomegranate. So, kaya tatanggalin natin yung mga sibol niya, yan, dyan sa sanga niya, para doon lang siya sa taas magsimula na magbunga. Although mahirapan tayong ma-reach yun, yung taas nun, kasi mataas na. Pero nabibend naman ho kasi ito At saka meron ho mga tinikto, kaya gusto ko sa taas lang siya magbunga. Kasi para yung ibon, minsan pinapakain ko na lang sa ibon yan. Pang-treats ko na lang sa ibon para yung lapitan sila ng mga ibon dito. It's the same thing ho dito sa ating lakwat tree na yun. Ayun, marami ng bunga yung lakwat tree. Meron tayong, pakita natin ha.